ito, tingnan mo naman mga ka-agri. So, yung dahon niya is nalalanta mga ka-agri. So, ito yung kadalasan sakit ng pechay tuwing tag-ulan mga ka-agri, lalo na kapag na-submerge mo yung mga pechay natin. Hello, good morning mga ka-agri for today's vlog mga ka-agri. Maupay na umaga sa inyong lahat mga ka-agri. So, andito tayo ngayon sa aking garden which is yung mga pananim na pechay. Ito, nasa likod ko mga ka-agri at nasa front ko. So, ipapakita ko sa inyo yung mga pananim natin dahil talagang napinsala ng bagyo yung mga dahon niya mga ka-agri. Dahil sa walang tigil na ulan mga ka-agri, isang linggo na yung pag-ulan dito sa amin. So, yung mga sakit sa ating pechay, dahil yung pechay mga ka-agri napakasensitibo tuwing tag-ulan. Maganda siya alagaan kapag tag-init mga ka-agri. Wala siyang mga sakit. So, ito ngayon yung ipapakita ko sa inyo yung mga sakit ng ating pechay mga ka-agri. So, mostly ang nakikita ko dito mga ka-agri is yung Phytophthora blight mga ka-agri. So, ang Phytophthora blight mga ka-agri, may marami kasi ito yung bacteria na naninilaw yung dahon ng pechay at merong parang amag. So, ang kadalasan dito mga ka-agri, nangyayari ito tuwing kasagsagan ng ulan mga ka-agri, lalo na kapag nasa isang linggo na yung walang tigil na ulan mga ka-agri. So, ito yung Phytophthora blight mga ka-agri, papakita ko sa inyo. So, ang ginawa ko dito mga ka-agri, which is binunot ko sila dahil ito yung sample ng Phytophthora blight mga ka-agri or bacterial blight mga ka-agri. So, scientific lang yung Phytophthora blight. So, ito, tingnan mo naman mga ka-agri. So, yung dahon niya is nalalanta mga ka-agri. So, ito yung kadalasan sakit ng pechay tuwing tag-ulan mga ka-agri, lalo na kapag na-submerge mo yung mga pechay natin. So far mga ka-agri, dahil hindi tayo nakapag-spray ng prevention dito sa ating mga pananim na pechay, so ito na yung nangyayari. Sayang naman mga ka-agri, pero ang technique lang natin dito mga ka-agri para makarecover siya, which is, maganda na yung mga pananim natin, pero nagkaroon ng sakit dahil kasagsagan ng ulan. Ang ginawa ko dito, upang hindi siya magkahawa-hawa sa mga pananim natin na pechay at medyo gumanda na yung panahon pero hindi pa talaga maganda dahil sa bagyong Paeng. So, ang ginawa ko, bubunutin natin isa-isa mga ka-agri para hindi mahawa yung mga healthy na pechay tulad nito mga ka-agri. So, ito mga ka-agri, tingnan natin yun. Ito yung mga natamaan ng sakit ng Phytophthora blight mga ka-agri. Bubunutin ko. So, ang gagawin lang natin dito mga ka-agri is bubunutin natin isa-isa dahil hindi na to magagamot. So, ang gagawin lang natin para hindi makahawa is bubunutin natin isa-isa mga ka-agri. And then, sa prevention mga ka-agri is mag-spray tayo ng Detain fungicide yun mga ka-agri dahil tag-ulan, dahil nasa above 10% na yung damage ng ating pananim na pechay. So, kailangan nating i-recover mga ka-agri. So, aside sa Phytophthora blight mga ka-agri, may nakita rin akong Soprat mga ka-agri. So, bacteria din yun mga ka-agri. Nakikita natin kapag kasagsagan ng ulan mga ka-agri, lalo na kapag masubmerge yung mga pananim na pechay. Yung enter point ng mga ka-agri, lalo na kapag malakas yung hangin, and then nasugatan yung pechay mo mga ka-agri, so doon yung papasok yung bakterya. So malalanta yung yung roots dito sa stem banda, and then yun, malalanta na yung mga ka-agri. Mapapansin mo lang na manilaw na yung mga dahon niya mga ka-agri. So, pag natingin mo sa baba, dito sa roots na ito mga ka-agri, so, lanta na. So, yun mga ka-agri. So, ito mga ka-agri, so ating isa-isahin sa pagkuha yung mga
yung mga infected na pechay para hindi na siya makahawa at makarecover pa to. Pero si Papa G na yung bahala dito mga ka-agri na makarecover yung pananim natin na pechay. So, yun mga ka-agri. So, ito mga ka-agri, ito pa. Kung nagtataka kayo mga ka-agri, hindi siya sabay mga ka-agri hindi siya medyo malaki na yung isang practice. Hindi pa. So, ano kasi, may gap siya to, may days gap sila sa pagtatanim natin mga ka-agri dahil hindi naman natin masustain yung pananim na pechay, yung demand ng merkado kapag ubusin natin ang tanim mga ka-agri. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to